Philippine Salt Industry Development Act, ating pag-uusapan kasama si Nazario Briguera, ang tagapagsalita at head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sir Nas, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali Yusek and magandang tanghali Nina. Sir, para po sa mas maunawaan ng ating mga kababayan, gaano po ba kalaki ang potensyal ng bansa pagdating sa industriya ng asin at paano po umabot sa 90% ang importation natin ng asin sa kabila ng napakaraming shoreline at karagatan natin sa bansa? Yes. Napakalaki po ng potential ng salt industry sa bansa dahil kayo na po nagsabi, no, napakahaba na ating shoreline at yung asin po kasi natin ay kinukuha natin doon sa tubig dagat. So, ganon kalaki yung potential. Pero doon po sa tanong, bakit po tayo umabot doon sa punto na 90% ng ating asin ay imported? Nalungkot po ako sa balitang yun. Napakasakit. Yes. Isa po sa dahilan kasi, for a long time, medyo napabayaan ang industriya ng asin. Unang-una, wala po tayong batas na nagsasabi kung sino nga ba talaga yung ahensya na dapat humahawak doon sa industriya. Tapos nandyan din po yung iba't ibang hamon ng mga kinaharap ng ating mga salt producers. Kakulangan sa sa siyasat or yung research, no, pagsasaliksik. So, hindi po natin na-upgrade yung kanilang teknolohiya, yung kanilang capacity, maliban po dyan, hamon din yung pagpapatupad ng isang batas, yung iodization ng salt, no? So, parang naging hindrance ito dun sa mga small scale kasi wala naman talaga silang kakayahan na mag-iodize. So, in terms of marketing, nahihirapan sila. Pero ang napakagandang balita, Yusek, Ninya, no? March 11, tuluyan nang nilagdaan ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Salt Industry Development Act. Isa itong bagong batas na kung saan defined na kung sinong agency ang dapat humahawak, ano dapat ang maging direksyon natin pagdating sa industriya ng asin. Para po, yun nga, masabi natin, ma-achieve natin, makamit natin yung pagbaba ng ating dependency sa importation. At may tututok na talaga na ahensya para dito. Sino pong mag-head nito? Sa ilalim ng nalagdaang batas, na-identify po ang BFAR bilang siyang lead agency. No? Although sa ilalim ng bagong batas, mag-create po ng tinatawag natin na Salt Industry Development Council. Parang isa po itong konseho composed of different sectors, including the government sector, para po matutukan yung pagsagawa ng roadmap doon sa direction setting pagdating po sa salt industry. Alright. Maganda po balita ito. Nakakalungkot na 90% we import our salt knowing that we're surrounded by sea. Yes. And sea salt is everywhere. And usong-uso yung mga artisanal, pink salt, ganyan. But kasi ako po, di ba, I'm from Ilocos Norte. And the capital, the sea salt capital of Ilocos Norte is Pasukin, Ilocos Norte. Yeah, that's right. And before, I used to see a lot of the salt na pinapabilad sa kalsada, yung parang sa palay din at mais, di ba? Nandun lang siya. And then tinitinda nila sa gilid-gilid, no? Pero alam mo, walang masyado bumibili kasi wala namang talagang pumupunta doon. Can you imagine kung marami sana silang benta at matulungan po sila na lumago pa at lumaki. Kaya natutuwa po ako sa balitang ito. Okay, ano po yung ibinigay na mandato sa BFAR tungkol sa salt production ng bansa sa ngayon? At may ahensya ho ba kayong katuwang, yung katuwang po ng BFAR sa mandatong ito? Yes. Una po, lead agency po ang BFAR. But it doesn't mean na hindi po tayo makipagtulungan sa ibang ahensya. So, syempre, nandiyan po yung DTI, yung DNR, DOST, DPWH, DOLE, yung pong CDA, NFRDI. So, sila po ang makakatulong natin sa pagsulong po nitong roadmap para po mas ma-identify natin paano nga ba natin palalakasin pa ang industriya ng asin. So, ito po yung magiging direksyon ng pamahalaan. Magtutulungan po ang mga ahensyang ito. Of course, nandiyan ang BFAR bilang lead agency na siya na pong tututok. Kasi po, under the new law, doon sa bagong batas, classify na po na aquatic resources itong asin. So, tama lang po na nasa
nasa BFAR siya. At mabanggit ko lamang niya, no, ito po yung batas na sabi na nga natin, finally, nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, pagpasok niya pa lang, pinatutukan niya na ito. In fact, nagkaroon ng yung Development of Salt Industry Development Project at naglaan ng kaagad ng pondo. Yung sinasabi natin na 90% ng ating asin ay inaangkat, mula po nung maglagak ng pondo ang pamahalaan, bumaba po ito. Sa ngayon po, nasa 84% na lamang yung ating imported at nasa 16% tumaas po yung local production. So nakikita natin dito na kung talagang tututukan, mas talagang aangat yung industriya ng asin sa ating bansa. Saan po tayo nag-i-import? Anong mga bansa? Well, I think mga Asian countries din ito ang Asian countries. pinagkukuhanan And in natin. the Philippines, saan po nagpo-produce ng maraming salt aside from Pasukin, Ilocos? Yes, yung mga karatig na probinsya din, like yung Pangasinan. Pangasinan. Alam natin, the very name, no, kaya siya Pangasinan kasi talagang asinan, no. Pero nandyan din yung mga ibang lalawigan katulad ng Mindoro, ng Region 6, sa Visayas. So yun, meron din tayo sa Cebu. Sa Cebu So ito yung mga lalawigan na nagpo-produce po talaga ng asin, like Quezon Province, Marinduque at iba pang mga lalawigan na may salt production. Eh yung iodized na na-mention nyo earlier, kasi syempre ito talagang fresh from the sea, walang iodine, no? How do you help them process that? Yes, importante nating maintindihan na walang masama doon, no, sa ginawang iyon ng DOH na sinisiguro na dapat iodize yung salt. Kaya lang, dahil nga hindi ito naging komprehensibo, naging balakid doon naman sa ating Hindi mga tuloy small bumili. scale. Oo, dahil unang-una wala silang capacity na i-iodize, so wala silang market. Pero dapat nating maintindihan na hindi lang naman food grade ang pangangailangan natin sa asin, no? Hindi lang yung sa Pagkain. dietary requirements. Meron din po tayong pinaggagamitan ng asin katulad ng fertilizer. At ito yung dapat yung mapuntahan din ng mga pinuproduce ng ating small scale. Pero doon kasi sa lumang batas na, sa batas na yon, hindi naman natin luma kasi nandiyan pa rin naman siya. Although, sa pagkakaintindi ko, parang parang nabago na ito because of the new law. Doon kasi required na iodize yung pinuproduce mong asin. Pero dito sa bagong batas, sinasabi na hindi na siya magiging compulsory for all. Parang segment of the value chain, pwede kang mag-produce na hindi iodize provided kung mapupunta ito doon sa sa pagkain, pwede mo naman itong ibenta doon sa mga large scale na sila po ang magpuproseso nito. Pero gagawan pa po ito ng implementing rules and regulations, yung iodization po process. How long will it take before the IRR po will be implemented? Ngayon po, Yusek, nagkakaroon na po na kami ng mga consultations regarding dito sa pagbuo po ng implementing rules and regulations. So hoping at the very soonest time possible, magawa natin yung IRR. Sir, can you further elaborate po, ano po sa ngayon ang magiging hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang production ng asin? So, unang-una, doon tayo sa policy side. Dahil meron na po tayong isang malinaw na batas, so mas makakagawa na po tayo ng mga malinaw na pulisiya na siyang magiging panuntunan natin, magiging gabay natin. Pangalawa, doon sa pagsasanib puwersa ng mga ahensya. No? Napaka-importante po yun, Yusek, kasi kailangan yung resources natin unified, no? Para mas mapakinabangan po ito ng tao. So, nandyan din po yung pag-organize din natin ng ating mga salt producers. At papasok din po yung technology, research. So, ito po yung mga hakbangin ng pamahalaan para masiguro po natin na talagang magkaroon ng buhay ang batas. Kasi napakaganda ng batas, pero kung hindi natin po ito bibigyan ng buhay, hindi rin po ito mapapakinabangan ng taong bayan. So, ang hamon po natin, bigyan natin ng buhay ang batas dahil meron na po tayong magiging kumbaga aangklahan para po tuloy-tuloy na umunlad pa ang industriya ng asin sa ating bansa. Okay, we already talked about yung household consumption or hindi lang sa pagkain at nasabi nyo, fertilizer, pwede rin itong gamitin. Meron pa po bang ibang uses? What about artisanal salt? Are we capable of making yung mga ganyang artisanal or other uses of salt, let's say preservative or, Yes. Siguro po, by the term itself kasi, pagka sinabi nating parang artisanal, ito po yung mga pinuproduce ng mga artisano nating mga salt producers, Pero in terms of gamit ng asin, primarily po talaga, sa dietary requirements, kailangan po natin kasi talaga yung sodium chloride
no, as a substance sa ating nutrition. And then, yun nga, yung sa fertilizer, ito po yung talaga mga basic uses ng asin. And then, who knows, kung talaga meron na tayong isang batas at tututukan natin pagdating sa pananaliksik, maari pang limitless pa yung, yung potential in terms of innovation doon sa salt industry. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag itong tinatawag nilang salt production tenurial instrument, though I'm not familiar with it po, at ilang araw po ang ibinigay sa BFAR upang matapos ito? So, yun po yung paggamit lamang ng ating mga public lands para po sa salt production. No? Sa ngayon, with the new law, itong nalagdaan na batas, magsasagawa po ng implementing rules and regulations din po. Pagdating po doon sa tenurial instrument na to or tenurial use nung sa salt production. So, it's going to be a project in progress. So, kailangan po kasi maglabas ng isang fisheries administrative order taking into account now that the industry, the management of the salt industry belongs now to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At para po maging full swing na ang salt production sa Pilipinas, ano-ano po ba yung mga una nating kailangan gawin? Ano yung mga kailangan? At paano po natin ito tutugunan? Katulad po ng nabanggit ko kanina niya, no, unang-una siguro kailangan comprehensive profiling muna tayo. Para mas targeted po yung interventions natin. Nasimulan na po natin to in fact. Sino-sino ba ang ating mga salt producers? Ilan ba sila? Nasaan ba sila? Kasi we cannot manage something that we cannot measure. No? Yun po yung effective management. Kailangan ma-measure mo muna siya. So, profiling. And then research, development of the roadmap. So, ito ay lahat nakapaloob doon sa tinatawag natin na pagsulong ng direksyon with the new law na naaprubahan ng ating presidente. Sir, pagdating naman po sa pagbibigay ng trabaho, ito, very interesting to, Yes. Ninya. Gaano kalaking tulong ang Salt Industry Development Act para sa mga kababayan nating nasa industriya ng asin? Ilang trabaho po ba ang posibleng maidulot nito sa buong bansa? Well, sabi nga natin po kanina, Yusek, no, itong pag-aasin ay isang traditional livelihood ito ng ating mga kababayan doon sa mga nabanggit nating mga lalawigan. So kung mas mapapalawak natin ito, mangangahulugan ito ng paglawak ng opportunity for jobs, ng trabaho sa ating mga kanayunan. At ito dapat po ang ating mithiin na pagdating po sa paglikha ng trabaho, kailangan lumikha tayo ng trabaho sa mga kanayunan. No, talagang kailangan magkaroon po tayo ng paradigm shift na parang ang opportunity ay nasa syudad lamang. At malaki ang magiging tulong po rito ng salt industry. So, kung pag-uusapan po natin ang bilang, siguro po hundreds of jobs ang pwedeng hundreds and thousands of jobs ang pwedeng malikha po nitong salt industry, lalo na mayroon na pong malinaw na batas na nalagdaan para po mas maisulong pa ang pag-unlad nito. Alright, so bilang panghuli po, mensahe na lang sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sir. Yes, magandang balita sa ating mga salt producer dahil sa haba ng panahon na medyo napag-iwanan po tayo at ang bansa naging dependent sa imported na asin. Ito na po ang bagong opportunity sa bagong Pilipinas na ngayon po ay sinuportahan ng ating Pangulo at umaasa po tayo na tuloy-tuloy ito at makakaasa po kayo na kami po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang buong pamahalaan ay tututok po rito para masiguro natin na masagana ang asinan ng bansa. Naramdaman ko na Parang talaga gusto yung kong pumalakpak. bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras. Nasaria Briguera, ang tagapagsalita at head ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng BFAR.